Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. 16 days na lang at Pasko na. At sa episode na ito ng PPA Ngayon 2024 Year-End Special, tatlong kwento mula sa mga pantalan ng Bohol, Surigao at Manila ang ihahatid namin sa inyo. Mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon mula sa mga individual, komunidad at mga empleyadong konektado sa pantalan na sakop ng Philippine Ports Authority. Ako si Miss Samonte. Simulan na natin ang PPA Ngayon 2024 Year-End Special. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Odette noong taong 2021, isa sa mga nasirang pasilidad ng PPA ay ang Port of Lipata sa Surigao City. Habang nananalasa ang super typhoon na ito, isang babaeng port police ang nangibabaw dahil sa kanyang pamumuno at lakas ng loob. Para sa ating top 3 story, tunghayan natin ang kwento ni Port Police Officer Vincelyn Aris Eviota. December 16, 2021, dumating yung Bagyong Odette na pinakamatinding hamon ko as port police. A day before that, prepared talaga kami kasi lahat naman meron ng advisory sa Pag-asa, lahat. Talagang na-prepared kami lahat. Mentally, but we're not just so sure how strong the Odette. Ako po si Port Police Officer 2, Vincelyn Aris, R. Eviota. Ako po ang Detachment Commander dito sa Port of Lipata. Dito yung ano namin, sir, entrance. Dito yung ano namin, sir, BXM nakalagay. Tapos natangay siya palabas. Sa bigat ng BXM, natangay siya ng hangin ng Odette. Tapos, sabi pa nga, nag-joke pa nga yung, iwan ko kung joke niya, sabi pa nga niya na, "Diyan tayo ma'am sa BXM magtago." Sabi ko, matatangay tayo dyan. Tapos yun, natangay nga. Dito, papunta kaming taas. Tapos, parang gumagano na. Kasi nga, mahangin. Parang hindi ko na makikita masyado. Kasi gusto ko magtago na lang. So, nagmamadali talaga kami tumatakbo. Pero we just have to make sure na walang mangyayaring disgrasya like maslide. Tapos dito puro glass yon. Glass yan lahat. And then lahat din dito ng ceiling, gaganon-ganon while humahangin. Tapos dito yung exact location namin. Ito ako nagtago, may ano dito, fire extinguisher. Kinuha. Tapos sabi ko, kumuha kayo ng lubid. Tapos maglubid tayo somewhere na strong ba na post. Pero nakakatakot din kasi yung ano, yung ceiling gaganon-ganon. Maganda ang Lipata before. Maganda, super maganda, tapos malinis, organized. Ang rota naman ni Lipata is Southern Leyte. Ngayon, it's understandable naman kasi na-Odette. A month after I graduate from Port Police Training, that was October, last week of October or November. And then, yung December nangyari na yung Odette. So parang talagang nahanda talaga automatically. Yung mga lubid na apply namin sa training, yung water search and rescue. Sumilip ako dito. Yan, puno yan ng roof, yung arrival area namin. Tapos, tinangay yung the whole panel ng roof.
Tapos nang lumakas na talaga na siya na parang ma-feel naman, parang lindol na ba or something, gumaganon yung building. Tumakbo kami doon sa CR. Dito sa CR na to, ito yung savior namin. Like, 14 kami talaga dito. Dito ako umupo. Ganun ako. Gusto ko magtago talaga dito kasi maliit dapat. Tago ako dito, ganon. Tapos may kaakay ako na yung sa mineral water, yun, ginanon ko siya. Kasi whatever happens, at least meron akong salbabidak. Kung anong mangyayari sa akin, ma-apply ko naman yung na-train ko sa Port Police. Magpaanod na lang ako sa wave if ever tumaas talaga siya. Yung isip ko that time, sa family ko talaga. Kasi may maliliit pa yung mga anak ko. So, sabi ko, Lord, kung ano mangyari, ikaw na talagang bahala. Tapos pagdating ko sa bahay, thank God, they're safe. And then I was asking na, ano ba nangyari? Sabi naman ng husband ko, pag uwi ko, they're okay, they're just playing sa bedroom. Sabi ko, ako muntik na mamatay doon. Tapos, thank God naman, okay kayo. Pero yun, ang sarap din ng feeling na okay sila, pero grabe ang worry ko. Sa buhay naman, maraming darating na problema, maraming trials. So, sa akin lang, stay firm, stay strong, huwag kang gi-give up. Tapos, mas tatagan mo pa ang sarili mo. Kasi, at the end of the day, may malalearn ka na lesson na mas matatag ka pa. Tapos, sabihin mo sa iba na, kaya ko pala. Kung nakaya ko, makakaya niyo din. Sa loob ng abalang pantalan na tagbilaran sa Bohol, tiyak mababaling ang inyong atensyon sa grupo ng mga musikero na nagbibigay aliw sa mga pasahero. Sila ang mga miyembro ng Bohol PWD Workers Multipurpose Cooperative na sa kabila ng kanilang kapansanan ay nakakapagbahagi ng kanilang taglay na talento. Para sa ating top 2 story this episode, alamin natin ang kanilang kwento. Kasi yung mindset ng most of the people belong to the sighted world, yung mga sighted, yung mga walang kapansanan ba? Pag mag-brown out lang, pag parang natapos na ang mundo, no? Pero kami, brown out buong buhay namin, life sentence. I'm Nicky Radaza, one of the visually impaired members of our association and now cooperative, which is the Bohol Persons with Disability Workers Multipurpose Cooperative. And I'm belonging to the musical group kasi nahati sa dalawang grupo ang grupo namin. Mayroong sa entertainers at massage group. We're playing here at the Tagbilaran Seaport Terminal as well as the Bohol Panglao International Airport. All the remaining passengers bound for... Ako lang ang visually impaired sa family namin. Low vision ako, so hindi ako totally blind. So kaya nga, akala ko yung vision ko, yun ang normal. Yung magbibinata na ako, yung mga 11, 12, 13 years old ako, dyan ka pa na natanggap lahat na, pero ang iba ang mundo ko. Yung harmonica, yun ang pinaka-first musical instrument na napag-aralan ko. Tapos, pagka 4 years after, 1980, lang naman ako ng guitar. Tinutulungan na ako ng mga kaibigan ko na they just put my fingers there at the fretboard. Tapos pinapakinggan ko lang yung tunog ng gitara, yung para ma-differentiate ko ang C, D, F, yung parang ganon. Yun na. Here comes the time. Here comes the time.
Malaking tulong, sir, kasi considering na marami na ngayon ang trip dito bound for Cebu, especially mga fast craft, marami magpapamasahe. When they are entertained by our songs, they will also offer their tips. So, yun, mas nakatulong to. Tuloy ang ligaya dito maraming pasahero dito. So, yun, nakatulong itong namin dito, operation. We are so grateful to the Philippine Ports Authority for giving us a chance to have our livelihood here. We have been here for a couple of years already. I think positively on the discomforts of our lives, mga hirap ng ating buhay, wala hindi tayo excuse yun. So we have to think this life positively. Off the ground. Talagang ang kahanga-hanga ang unang dalawa nating kwento. Susunod, alamin naman natin ang istorya sa likod ng modern version ng makasaysayang sasakyang pandagat sa aming pagbabalik. Makikintab, mabibilis, at talagang kahanga-hanga. Ito ang mga classic sports car na tila nag-mini exhibition sa Tagbilaran Port sa Bohol nitong Huwebes, November 7. Sakay ng MV Fastcat 20, dumating ang 40 mga vintage sports car na ito sa pantalan ng Tagbilaran para sumali sa Tour de Cebu 2024. Layunin ng tour na ito na mapromote ang iba't ibang tourist spots sa bansa. Ayon kay Sophie De Los Santos, organizer ng nasabing event, 2014 pa na magsimula ang Tour de Cebu. It's actually a project of two car clubs, sports car clubs, led by Pace Club of Cebu. It's a sports car club in Cebu, and Manila Sports Car Club. So it's a collaboration. So it started as a club event. So we just wanted to have an avenue for our old sports cars to do our run through Visayas for 1,000 kilometers. We actually were inspired by Mille Miglia in Italy, So, what makes it unique is because it's the first of its kind in a tropical country. We're the only one. Well, it's the only historic sports car rally of its kind in Southeast Asia. This year we extended it a little bit, so it's 1978 and older sports cars. Sa tulong ng Philippine Ports Authority, partikular na sa Port Management Office ng Bohol at ng shipping sponsor ng car rally na ito, naging maayos ang pagtawid ng mga sasakyan na ito sa dagat. Dati nang sinabi ng PPA na handa ang mga pantalan na nasa ilalim nito na mag-accommodate sa mga special requirements sa pag-transport ng mga classic, vintage at sophisticated na mga sasakyan. At muli nagbabalik ang PP ngayon 2024 Year-End Special. Mga kapantalan, ang mga Pilipino ay natural na manlalayag. At malaking bahagi ng kasanayan na ito ay ang ginamit ng mga sinaunang Pilipino sa pagtawid sa iba't ibang isla sa bansa at sa Asya, ang Balangay. Para sa ating Top 1 Story, sabay-sabay nating panoorin ang kwento ng Balangay Voyage at ng modern Balangay. The whole idea is really, why did I build a boat like this and sail it? Because it's a way of steering maritime consciousness.
Kaya ng Pilipino kahit ano, kaya natin maglayag the way our forefathers did during ancient times. So after Mount Everest, the whole idea, what's next? You get carried away by the momentum of adventure. So I thought of, why not trace the migration of our ancestors? And what kind of boat ang sinakyan nila? I learned that we came from mainland Asia. And the coming of the Middle Age, they can build boat like this. And so that's how the Balangay came into the picture. Sino makagawa ng ganitong bangka? I found out that nobody knows how. I have to go to Tawi-Tawi to look for the boat builders. I was able to find them out. And these are the people that built the boat without any naval plans. It is simply handed through generation. I built about 6 boats. These are all made of wood. Itong nakita nyo, this is a modern balangay. May makina na ito eh. Yung unang balangay, walang makina. Layag lang at hangin. But after doing all of this, we have proven kaya. Why not build a boat that will be more comfortable? Now this is a modern balangay boat. Meron na siyang steering, meron na siyang makina. Unlike before, the original one, wala. Why suddenly na may makina na ito? Because after having a boat purely for survival for so many years, we thought of why not build a boat na medyo comfortable naman. So ito na ngayon. This boat is comfortable for our own purposes. The most amazing thing, we're not even sailors. We're mountaineers. But then, seafaring is in our DNA. Nandito sa ating, it is in our veins, it's in our blood. So we learn how to sail along the way. Wala namang may alam sa amin maglayag. But then, amihan na, September na, 2009, I decided we'll just move on and we'll learn how to sail. So we sailed the whole of Southeast Asia for 2 years. I think the most important thing is that we have to retrieve that maritime consciousness. So this whole exercise is to steer back and taught our people that we're an archipelagic state. We're a maritime people. And Rizal have so much hopes into that. In his book, The Philippines a Century Hence, sabi niya, perhaps these people will be able to discover their maritime and commercial skills, which they're quite famous and have natural aptitude. And from there, they will discover again their strengths as a people, which slowly they're losing little by little. I'm just trying to follow kung ano matinuro ni Rizal sa atin. Na ibalik yung ating pag-iisip at awareness na a real wealth lies in our maritime domain. And I think even your agency belongs to that.
PPA belongs to that. You have to push hard to make our people be aware again, and they should not be scared of the waters. The waters are a natural way. The boat is the bridge that connect this natural highway. And this is where we have to focus ourselves, because it is cheaper to transport goods, services, and people by water. It is an efficient way of moving people, services, and cargo. And I think this is where PPA plays a big role in enhancing that kind of development. Kaya ng Pilipino kahit ano if they work as a team and they believe in themselves. At dito po nagwawakas ang makabuluhang talakayan ng mga kwentong aming nakalap sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat po sa ating biyahe lalo na ngayong holiday season. Inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na laging i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe sa pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala tayong ang pagbangon, pag-unlad ay abot tanaw. Muli ako po si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon 2024 Year-End Special. Maligayang Pasko po sa ating lahat.